Nasa 60 pamilya sa Daraga, Albay na nasira ang bahay dahil sa magkakasunod na bagyo, pinagkalooban ng ayuda ng Department of Human Settlements and Urban Development. Lubos-lubos naman ang kanilang pasasalamat, lalo't malaki ang maitutulong nito para makapagsimula muli. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Tumagilid na at nawasak pa ang kusina ng bahay ni Salvacion Evangelista sa Budiao Relocation sa Daraga, Albay matapos na makaranas ng malalakas na hangin at pagbaha nung kasagsagan ng Bagyong Christine. Ayon kay Salvacion, agad silang lumika sa simbahan noong unti-unting tumataas ang tubig dahil sa walang tigil na ulan. Pagpunta namin dito, yung tubig hanggang dyan na po sa taas na yan. Yung 3 container ko po, hinanod na dun sa likod. Kinuha na lang po namin kasi sabi ko, sayang din yung tubig kung bakit punin pa namin sa kabila doon na rin po sa malayo-layo. Tapos, yun, nabigla kami yung bahay namin, ganito na lang. Nasa tabi ng creek at nasa mababang lugar ang bahay ni Salvacion. Ngunit ayon sa kanya, ngayon lang daw sila nakaranas ng ganong kalakas na ulan kung kaya't nagresulta ito sa pagkasira ng kanilang bahay at pagkakaroon ng lampas tuhod na baha kumpara nung mga nakaraang bagyo. Totally damaged ang naging resulta sa isinagawang assessment ng Department of Human Settlement and Urban Development Bicol sa bahay ni Salvacion kung kaya't nakatanggap siya ng nasa 30,000 pesos na ayuda mula sa ahensya. Malaki ang pasasalamat ngayon ni Salvacion sa DHSUD sa kanyang natanggap na ayuda. Papasalamat po ako kasi malaking bagay din po yung binigay sa akin. Tapos magpapasinimula din po ako ng bago naming tahanan para mabigyan ko rin maayos ng tulugan ang mga bata. Isa si Salvacion sa 6 na po ng mga nakatanggap ng ayuda sa Daraga, Albay sa ilalim ng Integrated Disaster Shelter Assistance Program o IDSAP mula sa DHSUD. Sa 6 na pong bahay, 3 dito ang totally damaged. Sa ilalim ng programang IDSAP, 10,000 piso ang matatanggap ng mga bahay na partially damaged habang 30,000 pesos naman sa mga totally damaged. Kapag mayroong kalamidad, dapat naka-action agad ang aming departamento para po kung mayroong request agad yung mga LGUs na may nasiraan ng bahay ay mabigay sa amin ng lista ng mga taong apektado para po makapag-validate kami on the ground together with other documentary requirements and makapagbigay ng tulong. Ayon kay Attorney Richard L. Manila, ang Regional Director ng DHSUD Bicol, kasalukuyan nilang pinoproseso ang mahigit 29,000 na mga benepisyaryo ng nasabing programa at biniberipika pa nila ito. Yung malilipat po, meron sa aming list na na-submit ang Kamalig. Sa ngayon may UWAS para meron kami na-receive. And kanina may na-receive po kaming request from Sangay. And of course, alam naman natin, public knowledge, yung Libon, medyo napakalaki ng pinsala sa Libon. Aniya, tumatanggap pa sila ng mga aplikasyon sa mga gustong makatanggap ng nasabing ayuda. Kinakailangan lamang aniya na magsangguni sa barangay at munisipyo. Ang mga LGUs ang magsusumite ng mga listahan ng mga bahay na nasira dahil sa mga natural na kalamidad at kapag natanggap nila ito, agad magsasagawa ng assessment ang kanilang ahensya at dadaan pa sa ilang mga proseso. Nakatakda pang mamahagi ng ayuda ang DHSUD sa mga susunod na araw sa iba't ibang mga lugar sa Bicol Region. Isa lamang ito sa mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para sa pagbangon ng mga nasalanta ng Bagyong Christine. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Paul Hapin para sa Balitang Pambansa.